Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, may breaking news po tayo sa galaw dito ni Presidente Bongbong Marcos. Grabe guys, no? Si PBBM may utos na itong ating Pangulong Bongbong Marcos na ayaw na makipag-usap dito sa ICC. Never nang makipag-usap ang Pilipinas sa ICC o International Criminal Court. Okay? Pagkatapos na binasura ng ICC ang apela sa Pilipinas tungkol dito sa kay Duterte na reklamo nila na alam nyo na, kinampihan ni Presidente Bongbong Marcos yung programa ni former President Duterte. Okay? Grabe, matindi ito. Okay? Ayaw nang makipag-usap ang bansang Pilipinas sa ICC. Yan ang utos ni Presidente Bongbong Marcos. Ano kaya ang magiging reaksyon dito kay former President Duterte sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos? Alam kong masyashock na naman itong si Duterte dito. Na alam natin merong mga grupo, vloggers, mga political analyst na pilit itong pinag-aaway itong dalawa. Ngunit makita mo talaga sa kanilang mga galaw sa politika nagkampihan itong dalawa. Okay? Especially itong move ni PBBM na ayaw nang makipag-usap sa ICC. Okay? It only shows na pabor si Presidente Bongbong Marcos sa programa ni former President Duterte. Okay? So, ipapakita ko yung balita na ito tungkol dito sa utos ni PBBM na ayaw nang kausapin ang ICC. May video tayong ipapakita for more details dito sa balita na ito. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube, itong Donmar TV, para marami ang makapanood dito sa ating balita. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa YouTube at sa Facebook para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. So okay, ipapakita ko sa inyo ang video at magre-react tayo dito. Okay? Play. Dante, may basbas na ba ng Pangulo itong tuluyang hindi na pakikipag-usap ng Pilipinas sa ICC? Agad sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na mayroon na itong basbas kay President Ferdinand Marcos Jr. Tinawagan anya nito ang Pangulo nang siya ay nasa Washington DC noong July 18 para impormahan ang punong ehekutibo sa naging desisyon ng ICC na pag-dismiss apela ng Pilipinas na huwag ituloy ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng bansa noong nagdaang administrasyon. Dagdag pa ni Solgen Guevara, wala nang ibinigay sa kanya na karagdagang instructions dahil ang kanilang kasunduan ay tuluyan ng hindi makipag-usap sa ICC. Pinayuhan nito si Marcos Jr. na ngayon ang pinakamabuting panahon na mag-disengage sa ICC at pumayag naman anya ang Pangulo. Una na rin binanggit ng Presidente na hindi na muling sasapi pa ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC mula nang kumalas ito epektibo noong March 17. Tama yan, PBBM. 2019. Samantala ayon naman sa kampo ng mga war on drugs victim, sila ay maglalabas ng pahayag o reaksyon hinggil dito. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat. Okay. So, yan ang naging desisyon ni Presidente Bongbong Marcos. Okay. Magre-react tayo dito. Sa galaw ni Presidente Bongbong Marcos na sabi niya, ito yung pinakamabuting panahon na hindi tayo makipag-engage o hindi tayo makipag-communicate dito sa ICC. Tungkol sa kanilang gustong gawin dito sa Pilipinas. Baka akala ng taga-ICC na makokontrol nyo si Presidente Bongbong Marcos? Hindi. No? Baka akala nyo napapayag si PBBM na ganyan na lang. It is a disrespect sa ating justice system sa Pilipinas
kung maghimasok kayo dito. Okay? Na alam nyo na yung ginagawa na programa ni former President noon to save lives sa mga kabataan Pilipino. Okay? Yan ang hindi nila naiintindihan. So, sa ngayon, yung mga Duterte diehard supporters, dapat tayo magpapasalamat dito kay Presidente Bongbong Marcos dahil sa kanyang move, galaw na sabihin na natin pinoprotektahan itong si former President Duterte. Okay? At itong si Vice President Inday Sara Duterte na rin dahil nabanggit yung pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte, nakasali yung pangalan niya sa reklamo. Hindi ko alam kung ano talaga, bakit nasali yung pangalan ni Vice President, pero nakalagay doon. Nagtataka ngayon kung kasali ba na maging suspect itong si Vice President Inday Sara Duterte sa programa noon ni former President. Ayoko banggitin yan, no? Kasi bawal yan dito sa YouTube at sa Facebook. Alam nyo na. Okay? Yung war on diba? So, March 17, 2019, kumalas ang Pilipinas sa bilang member ng ICC. Okay? Kaya, gusto ng ICC paimbestigahan ang Pilipinas, ngunit ang Pilipinas hindi na papayag dahil hindi na tayo member. Ngayon, buti nga, no? Pasalamat nga ang ICC dahil nag-apila pa ang Pilipinas. Nirerespeto pa kayo ng Pilipinas, nag-apila. Ngayon na binasura ninyo, so this is a good thing na hindi na makipag-usap sa inyo ang bansang Pilipinas. Di ba? Marami nga nagsasabi bakit pa tayo nag-apila dyan. Ang Pilipinas nag-apila dahil kahit nga hindi na tayo member sa ICC, nirerespeto pa rin ng Pilipinas ang ICC through sa pag-apila. Meaning, nire-recognize kayo. Ngayon, na binasura ninyo, hindi na kami makipag-usap. Hindi nyo nire-respeto yung Pilipinas. So, anong gagawin ng Pilipinas? So, i-ignore na lang kayo. Hindi kayo papansinin. And that's a good move para kay PBBM. And that's the best move na gawin ni PBBM. Okay? So, wala na kayong magagawa dyan, mga taga-ICC. So, maraming salamat, Presidente Bongbong Marcos. At alam ko na itong si former President Duterte ay magpapasalamat at hangang-hanga ito kay PBBM sa ginagawa niya ngayon. Okay? Utos yan ni PBBM na ASAP hindi na makipag-usap dito sa ICC. Dahil siguro, no, ito analysis natin to, sariling opinion natin ito, siguro disappointed itong si PBBM siguro dahil nga binasura yung apila ng Pilipinas. At sabi pa ni Remulla, pinayuhan niya itong si Senator Bongo at si former President Duterte na huwag munang lumabas sa bansa na member ng ICC o malapit na impluwensya dyan sa ICC. Okay? Kasi ang ICC hindi na makapasok dito sa bansa natin. So, that will be the final decision of Presidente Bongbong Marcos. So ano kaya ang maging reaction ng ICC dito? Let's wait and see kung magpapamedya itong ICC, kung ano ang kanilang reaction sa decision ni Presidente Bongbong Marcos. At hihintayin rin natin yung reaction ni former President Duterte dito. Okay? At ni Senator Bato de la Rosa.
Matatandaan natin yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, is not concerned. He is not concerned sa ICC. Parang binabaliwala ni Senator Bato de la Rosa. Yung ginagawa nila noon kay former President Duterte, hindi yan kapakanan sa sariling interest nila. Hindi naman sila yumaman sa ginawa na programa na yan. Hindi sila yumaman. Kundi, ginawa nila yan sa taong bayan. Okay? So, kayo mga audience ko dito, libre kayo mag-comment, mag-react tungkol sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Pabor ba kayo sa kanyang ginagawa? Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, like and share this video sa ating Facebook at YouTube and subscribe, follow Don Mar TV na rin sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So I will keep you updated with this issue and see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.